So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago ko sa na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan ang the biggest, pinaka-ob-ob sa lahat ng bobo. The biggest tanga-tanga sa lahat at sa buong social media. The biggest babaerong mukhang, ay nako, paano nangyari yon mga kahombre ko? Hoy! Patrick and Meiko's love story. Palakpakan ang mga putang nangyari. Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Last video, regarding kay Meiko, ay tinalakay natin ang naging storya ng kanilang relasyon ng kanyang asawa na kung tawagin ay Patrick. Hoy! Nilabas ni Meiko ang isang pruweba ng kanilang pag-uusap na nakuhanan ng isang hidden camera at dito'y lumabas na si Patrick at nagawa niyang lokohin siya. Kinain mo ba? Patikim, pek. Ay, bakit hindi mo kakainin na kinasakay? Patikim, pek. Kinain mo na nga eh! Sabi niya pa dito, isang beses mo nga lang ako kinain eh! The experience is unique. Kaya bihira ako umabot pag nagsisex tayo eh! Pinalamon niya ito at walang napapakain sa kanyang mga anak. Bumalik ka dito, buhay na buhay ka na naman. Ang ina mo, nahalagaan kita. Nasamahan kita sa check-up mo. Puta, kaya bang gawin niya ng kabit mo? Bumalik ka sa akin, ang gaan-gaan ng buhay mo. Hindi rin ako pabigat sa'yo. Nalamon pa nga kita ng 7 taon eh. Hindi ako madamot sa'yo, hindi ako mahigpit sa'yo. Tangina, saan ako nagkulang? Janelle! Hoy! Fuck you! Tangina, libog na libog ka? Libog na libog ka? Wala kang pera, putang ina pampala mo sa mga anak mo, pero putang ina pamumokpok meron ka! Tangina! At ang patuloy na pagtanggi ni Patrick dito. Naalala niyo naman siguro yung video na yan. Ayan lang ang natalakay natin noon. At ngayon ay sobrang dami na ng mga naging kaganapan ni Meiko. At pagkadamay na rin dito ng kanyang kabit. Kakatapos ko lang magtrabaho. Stress, init, traffic. Na-realize ko na mag-trade kaya ako today. Totoo pala talaga ang bali-balita. Napaka-easy lang talagang mag-cash in at napaka-easy lalong mag-cash out sa Pocket Broker. Subukan nyo na! Malay mo, swertehin ka rin sa pagtitrade mo. Ang gagawin nyo lang ay mag-scroll down kayo at i-click nyo ang link sa pinned comment. Then mag-register kayo, email, password at sa promo code which is ang ilalagay nyo, 25MKG. Para naman may extra ang unang pinang-deposit mo. Ngayon, after nyong makapag-register, mag-top up na kayo sa inyong balance, then pwede ka na magsimulang mag-trade. Which is napakadali lang since ang pipiliin nyo ay either buy or sell. So in this case, maglalagay ako ng 1,500 pesos and at this rate ay magsesell ako. Wait lang nating matapos ito at bang! Profit tayo! Ngayon, sa nakikita mo ay sobrang hirap nito dahil first time mo lang. Huwag ka mag-alala dahil pwede mo naman itong pagpraktisan. Which is ang gagawin nyo lang ay pumunta kayo dito sa trading option, then click Quick Trading Demo Account. Sa demo account na to, mga kahombre ko, ay pwede kayong mag-practice with over 130 plus assets offered by Pocket Broker. Plus, hindi nyo pa ginagastos ang inyong sariling pera para masubukan nyo. If kumita ka na at gusto mo itong makuha, pwede mo na din itong i-withdraw. Which is ang gagawin nyo lang ay pumunta naman kayo dito sa finance option, then click withdrawal. Ayan, pwede nyo nang i-withdraw agad-agad mga kahombre ko through bank transfers, e-wallet o cryptocurrencies with 0% commission. Ready ka na bang pumera? Magsimula ka na by clicking the link and pin comment at ilagay nyo ang promo code ko 25MKG para may bonus ang inyong first deposit. Oh my goodness mga kahombre, this is something incredible na gatasan!
Nagawang mag-live ni Meiko, mga kahombre ko, na may nararamdaman na hindi maganda sa kanyang katawan. At syempre siya po ay nagbe-breakdown. Wait lang. Wala akong maramdaman. Ako pala mukha ni Patrick ate. Okay lang ako, titatawagin kita pagka hindi ko kaya. Wala akong maramdaman. Sobrang manhid ng kamay ko, ate. Naglabas din ito ng mga screenshot ng mga conversation ni na Patrick at kabit nito, ha? Convo nila to ng kabit niya sa dump account niya. Asawa ko yan. Asawa ko yan. Tingnan niyo mabuti. Yung picture na yan, tignan niyo mabuti. March 18. Usapan namin ng asawa ko. March 18. March. Parehong picture yung sinend niya sa amin ng kabit niya. Ito yung sinend niya sa kabit niya, March 18. Ito yung convo namin ng March 18. Kanino niya pa to isisend? Sobrang buti ng Diyos sa akin. Sobrang buti. Napakagaling po ng timing para hindi masyadong halata, mga kahombre ko. Iba to! Let's go! Tingnan niyo tong eksakto na to, ha. Bakit hindi mo man lang sabihin kahit pabiro na okay baby, kung sa ayaw mo, sige po, susunod po. Tandaan niyo yan, ha. Nagre-request siya sa kabit niya. Sabi niya sa kabit niya, bakit hindi mo man lang sabihin kahit pabiro na sige po, susundin po kita. May ipapakita ko sa inyo. Usapan namin to ng asawa ko. Sabi niya, kung sinabi mo na okay hindi, papatuloyin naman kita eh. Gusto ko lang maramdaman na sumusunod ka pala. Kahit for a short while. Gusto ko lang naman kahit plastic, sumusunod ka sa akin. Ang term naman niya sa kabit niya, hindi mo man lang sa akin sabihin pabiro na okay baby, kung ayaw mo, sige po, susunod po. Kasi ganun yung ginagawa niya sa akin. Asawa ko nga to. Siya to. Bakit hindi mo man lang sabihin kahit pabiro na okay baby? Nako. Bobo! Abo mo, pare! Ang hirap naman kasing tawagin ni Patrick na baby. Alam mo yon? Kasi usually ang baby innocent, maganda, baby face, maganda ang muka, mabango. Check nyo si Patrick. Ewan ko lang. Can you call this person baby? Ewan ko lang. Hoy! Basically, Bea, ako ang jowa mo. Dahil wala namang pera yung asawa ko. Wala rin akong pera na kayang i-flex dito sa social media. Napasakit nun, mga kahombre ko. Pero ang real question ko dito sa tansya ko, mga kahombre ko, alam naman to ni Meiko even before, nahuhuli-huli na niya. Now, kung ganyan talaga ang tingin ni Meiko sa kanyang ex o husband, syempre, hindi naman sila pwede maghiwalay dito sa Pinas, no? Mag-divorce. Paano nangyari, mga kahombre ko, na nagpatuloy pa rin siya sa relasyon na to, no? Kalimutan natin yung mga anak, pero it's between her and yung kanyang husband. Paano nangyari na kahit na ganun yung sitwasyon na wala naman trabaho, walang pera, ganyan ng ugali, ganyan ng sitwasyon nila dahil sa lalaki, siya lang kahit na kahit. Paano nangyari na ilang taon mo itong kinaladkad, no? Na itinago mo pa, tas ngayon ilalabas mo lahat ng mga ganito. Alam niyo, sometimes nakakainis din, mga kahombre ko, yung pagkaulaga o pagkatanga ng mga babae, no, na ganito. Mga bobo! Na nai-stuck sa kanilang sitwasyon or natatakot harapin ang buhay nila nang wala silang kapartner. Tas yung kapartner nila, tulad ni Patrick, na sobrang walang kwenta. Hoy, bobo! Hoy! Huwag kayong matakot para sa mga kahombre ko dyan na mga babae, no? Huwag kayong matatakot. It's okay. Kung kaya nyo ngang palamunin yung partner nyo, ibig sabihin, mas maganda ang buhay nyo kapag hiniwalayan nyo at tinanggal nyo sa buhay yung mga gantong klaseng mga tao. Dapat sinabi nyo sa akin. Lalo ka na, Patrick. Dapat sinabi nyo sa akin kung gusto nyo ganyang thrill. Tangina, ang hindi ko matanggap dito. Wala ka nang trabaho, wala kang pera, wala kang napoprovide sa akin. Hindi ka naman kagwapuhan, hindi ka rin matangkad. Nang babae ka pa? Sabi ko sa'yo, pag nakalimutan kong mahal kita, tapos ka eh. Dahil pagmamahal na lang ang meron ako sa'yo. Pera, hindi naman. Pogi ka, hindi rin. Tangina, feeling na gwapo ka. Gago, hindi, men. Ano ma-offer mo sa akin? Wala. Basically, tinanggap kita dahil mahal kita. Charity. Tanggalin mo yung charity na yan, di ba? Tangina, gago. Nagloko ka pa? Tindi mo. Hindi ako makapag-heels dahil sa'yo. You know why? Because that's science, bitch! Ako pa nag-a-adjust sa height? Wala ka nang ambag sa kasal? Wala ka pang vow?
Libre na yung vow ah. Wala ka ring regalo sa akin ng wedding. Alam niyo ba yon? Wala siyang regalo sa akin ng wedding. Regalo ko sa kanya, kwintas, worth 75,000 pesos at motor. Siya wala siyang regalo sa akin ng wedding. Yung all expense paid trip to Taiwan, on the spot yon na ginawa ng best friend ko. Nung nalaman niya na wala sa aking regalo si Patrick. Dahil alam ng best friend ko na masasaktan ako. Kung wala man lang regalo sa akin si Patrick, putang ina, hindi na nga ako materialistic na asawa. Hindi ko kailangan ng pera kasi marami ako noon. Kahit man lang, handmade na letter kasi nga, words of affirmation yung love language ko. Wala eh. Ginawa ng paraan ng best friend ko para hindi ako mapahiya na wala sa aking regalo yung asawa ko. All expense paid trip to Taiwan, honeymoon trip to Taiwan, na ako pa rin ang gumastos ng lahat. Kapal ng mukha mo. Nakita mo na, Meiko. Unang birada pa lang, no? Unang araw pa lang ng kasal nyo, walang vow, walang regalo. So, dapat nag-sound yun na something na, what? Ganito bang gusto kong buhay? Na ako lahat? Ewan ko lang, Meiko, no? Tas kababae mo pang tao, ikaw mismo ang magdadala sa lalaki. Ewan ko lang kung, can I ask you this? Nasa tamang pag-uutak ka rin ba? Alam mo yun? Gets mo, Meiko? Kaibigan mo ako, pero bakit ganon, di ba? Bakit hinayaan mo pa na tumagal ng tumagal ang kalbaryo mo? Kumbaga sa sakit, parang niyakap mo ng niyakap ang iyong sakit. Di ba? Pantanga lang, di ba? Kung isipin nyo. Kaya kayo, mga ka-hombre ko, huwag kayong gagaya kay Meiko. Kapag meron na agad mga warnings, patulan nyo. Isipin nyo lagi itong pinagsasabi ko. Pag may mga warning signs na kayo nakita tulad nito, huwag nyo na ituloy kung ano man yung gagawin nyo. Change page at for sure makakahanap ka ng better one. Ayan yung isa sa mga lesson na madadala natin dito kay Meiko. Ayaw mo na rin talaga. Focus na lang ako sa family ko. Kamalang mukha mo yung mga anak mo! Okay, so at least, di ba, mga kahombre? Ayaw mo na rin talaga? Focus na lang ako sa family ko? Nakakainis, tangina tong utong lupa na to, na hayop na to. Eto pa, mga kahombre ko. Although, hindi ko masyado magets, no? Pero sa tansya ko, itong Bea ay isang bayaran, no? O sino yung nagbayad sa'yo? Walker siya, in short. Magkano yung binabayad sa'yo? Alam niya na siya ay nakakasira ng pamilya. Para naman sa mga walker dyan, ewan ko lang kung nakikinig kayo dito or whatsoever. Hoy! Kapag trabaho, trabaho lang. Illegal yung ginagawa nyo, pero it's okay, man. Ganyan talaga sa Pilipinas. Kaya mo bang pigilan yan? Of course. Hindi. Fuck! Eto na lang, no? Sa moral na lang tayo, moral. Kapag alam mong may asawa, magpabayad ka na lang. Putang ina tol, bibigyan kitang 10K. Total, gagawin mo rin naman eh. Lagyan mo na lang ng konting moral. Magpabayad ka na lang and then wag mo nang hayaan na magkaroon ng attachment between you and that guy. Lalo na kung may asawa, may pamilya, di ba, may anak. Wag ka nang mag-attach ng emotions. Putang ina mong kutong lupa ka. Kasi sa totoo lang, mga kahombre ko, yung kumokontak sa mga walker or something like that, yung mga yan yung may nafe-feel na kulang sa kanilang mga partner. Why me? No, madalas, di ba? Ganyan yan. Ina mong kutong lupa ka, hayop ka. Pero maaari din na hindi kasi nila na-enjoy yung kanilang pagkabata. Kasi ang bilis nila mga nag-asawa sa murang edad, ayan yung nangyari. O kaya naman, isang pet-pet lang ang kanilang pinatos buong buhay nila, which is yung kanyang asawa. O tapos sa huli, nung nagkaanak na asawa, nagkaroon pamilya, nagkaroon responsibilidad, naganap ng ibang pet-pet na matikman. Patikim, pek. Ayan din yung sinasabi ko, mga kahombre ko. Para naman sa mga kahombre kong mga lalaki dyan. Bago kayo mag-settle, huwag sa edad na napakamura. Doon kayo sa edad na mga 30s, tulad ko, di ba? Ako, medyo late na ako nag-asawa. Di wala na. Wala na. Nagawa ko na lahat, mga kahombre ko, bago ako pumasok sa responsibility ko at sa pagiging tatay ko, pagiging asawa ko sa aking misis. Hanggang dito na lang tayo, mga kahombre ko. Tapos na, kahit anong gawin nyo, o kahit ano ang gawin ng mga kalaban ko sa social media, hindi kayo makakahanap ng dumi sa akin, lalo na sa relationship. Napakalabo, mga kahombre ko. Okay lang sa pagloloko, sa pananarantado sa asawa, walang ganon. It will never ever happen. So, kalimutan nyo na yan.
So what? So fucking what? Sino ka ba? Yun ang dapat nyong gayahin sa akin. Kung kaya ko nga, mas kaya nyo. Kaya kayo dyan, para sa mga binatang nakikinig dito, Mga putang ina nyo kayo. kung hindi kayo sure sa babae at sa sarili nyo, lalong-lalo na, huwag nyong ipilit at huwag nyong ituloy ang relasyon. No way. I don't want to do that. Ibig kong sabihin sa ipilit, huwag mong putukan sa loob, okay? Tang ina mo, kadiri ka. Sa poor words, Makakatikim din niyang si kahombre. huwag mong putukan sa loob. Kasi makakabuntis ka ng babae. Tapos pag nakabuntis ka ng babae, ano mangyayari? Gento, tulad kay Meiko. Magkakapilitan lang kayo sa pilitan? Or tatalikuran mo responsibility mo? Yun lang yun. And then, ano mangyayari? Kawawa naman yung batang nasa tiyan. Oh my God. Kaya, kung magkakaroon ka ng damage, ikaw na lang. Huwag ka naman damay ng dalawa pa, yung magiging anak mo at yung partner mo na pahihirapan mo ngayon, magiging single mom. Kung hindi ka sigurado, do not do it. At lalong-lalo na pag 17, 18, hanggang 24, wag! Hanapin mo muna ang iyong buhay. Hanapin mo muna ang iyong buhay, kahombre ko, ha? Araw ng mga puso equals araw ng talpakan. Pampadagdag sa date at pampadagdag pang mot-mot. Meron o wala lang naman ang pipiliin mo, nasa link down below. Tulad ng maghanap ka ng trabaho muna, ayusin mo muna yung pamilya mo, nanay, tatay mo, okay ba lahat? Doon ka muna. Wala ba kayong mga trabaho, ha? Di ba? Sa ka mag-asawa, madali na yon. Huwag tanga, ha? Masama yon. Lumabas din ang mga screenshots ni Patrick na kausap nito ang kanyang kabet na di umano ay uma-avail. Ibang babae ito, mga kahombre ko. Hindi yung Bea daw ito, no? Saan mo nakuha yung information na yan? Hi! Hello again! Same place? Though baka late at night pa ako. Okay lang, tatakas lang ako. Suot mo yung last time. Okay, see you. Same price ha, or pwedeng higher if you can. Joke. Pwede ka today? Let me check first if ever. Hello, I am free today, G. Okay, sige, shave ka. Grabe, kadiri ito mga kahombre ko. Hoy! Yung booking niya ng walk, ibang babae pa yon bukod sa kabit niya. Ang dumi. Yes, ang dumi mga kahombre ko. Grabe to. Putang ina mo, gago ka, baboy ka. Kasi imagine niyo, ginagamit niya yung babae na maraming gumagamit. Tapos later on, pupunta siya sa kanilang bahay. Maybe may chance na gamitin niya rin yung asawa niya. Now, that's for mental people, mga kaombre ko. Hindi to okay, ha? Wag na wag niyo tong gagayin. Hindi po ito nakakaastig ng pagkalalaki mo. Di hamak na mas nakakaastig yung responsable kang ama sa binuumong magandang pamilya. Mas astig yun para sa akin. I refuse! Whoever can give a solid and concrete proof of my husband's cheating, I will pay for your information. Wala akong pakialam kahit ikaw mismo yung kabet. Babayaran pa kita, total akala nyo ata pera ng asawa ko pinaggagastos niya sa inyo. Pera ko lahat yon. Message me if you have a solid unquestionable information, I will pay you. Dahil dito, kumalat ang skandal ni Bean noong minor pa siya. Hindi naman included si Patrick sa skandal na yun. I don't need the scandal of the trash. I don't need their profiles because I have all of it already. What I need is a solid proof of my husband's cheating. Provide a screenshot, a photo, or video when and where it happened. Kung puro hearsay lang, mahirap yon. Pero kung meron man, ikwento nyo na agad pagka-message nyo. I won't respond to hi ate Meiko or hello. I need the info right away. Please maawa kayo sa akin. That will help me so much to get every drop of the justice I deserve. So I think mga kahombre ko, dito po si Meiko ay naghahagilap ng mga evidence na pwede niyang ikaso sa tao na ito. And it's gonna be a tough ride, Patrick, kasi iba to dahil kasal kayo. Mabigat-bigat na kaso to pag nagkataon mga kahombre ko. Real talk ha. You will fucking pay! Sa nangyaring kaganapan, nagawang mag-live ni Bean sa Instagram. Diba? Ako lang yung kilala nyo, porket ako yung na-post. Lahat ako na. Tangina pati sa kasal ako. Huy, mahiya na lang ako. Kung pati yun ako yun, 15 years old pa lang ako nun, naawa na lang. Eh di mas malala yung kaso pag ganun. Marami nga siyang babae, ang hindi ko nga magets yung mga ibang walk na higher yung bayad. Hindi ko alam, hindi nga ako yun. Kasi nga nakilala ko siya sa work ko, ang binabayaran niya sa amin, oras tsaka alak.
Gabi-gabi siya nandun. Gabi-gabi siya nagbabayad ng alak. Ang importante, huwag ka nang magsalita at mag-sorry ka na lang. Ayun yung binabayaran sa amin. Oras tas alak, sisihi kami. Yung wok-wok na dami na lang yung pagiging wok ko dati. Tapos na yun eh. O sino yung nagbayad sa'yo? Kaya hindi ko magets. Nagkakilala daw sila sa isang KTV bar. Mga kahombre ko ha. Ang ungol mong kay sarap sa tenga. Hoy! Mga advice mong naglilibugan. Mga galawan mong nagseseksihan. Take me back in your arms. I'll promise you'll never let go. Hoy! Parang imposible mga kahombre ko. Kita nyo na! Para sa mga babae na nagwo-walk dyan, Magkano yung binabayad sa'yo? yung mga skeleton sa inyong mga aparador, lalabas at lalabas po yan. Nung nagwo-walk pa ako, ayan yung mga sagot niya. Do you believe in repentance, MG? I do believe in repentance. Sino bang linoko mo dyan, MG? Mas maaaring nagrepent na ito. Kaso lang, mga kahombre ko, bakit pa siya nagsisinungaling na hindi daw siya nagamit ni Patrick? Do you believe that? Of course. I don't believe this. Daw siyang napasukang tite, counted lahat miski mabahong kike. At yung puwet ng kanyang favorite na Sri Lankan, want to sawang lovemaking, call it Anli Kantutan. Sabi niya, hindi lang naman daw pala siya ang nadali ni Patrick. Tapos ngayon, sasabihin niya, Kasi nga, nakilala ko siya sa work ko. Ang binabayaran niya sa amin, oras tsaka alak. Gabi-gabi siya nandun. imposible, mga kahombre ko. Come on, hindi naman kami pinanganak kahapon. Okay? Ano? Sasalita ka pa? Pukin ang inang kutong lupa ka? Sumagot si Meiko sa naging live ni Bean sa Instagram. Ang lakas na loob mo mag-live. Pero sa asawa at pamilyang sinira mo, walang niha-niho, no? Antayin mo, magkikita din tayo. Dalawa kayo ng asawa ko. Antayin nyo. Oh my God, mga kahombre ko. Eto po, mabigat-bigat tong kaso na ito, for sure. Eto pa, mga kahombre ko. You will never understand. I am supposed to be in a social media detox. Active pa din ako kasi I'm still talking to my friends and some people, pero hindi na muna sana ako magpo-post. But the very person who's involved in ruining my family has the audacity to go on live, freely showing her face like she never wrecked a home. Instead of reaching out to me, doing everything they can for me to spare them, or at least give me and my children the apology that we deserve, ang ginawa mo ay mag-live. For as long as I am alive, you will never get your peace of mind. Pare-pareho tayo masisiraan ng ulo. Ang pinagkaiba lang, nasa inyo ang kahihiyan. Habang buhay kang makikilalang cheap na home wrecker. So makikita natin, mga kahombre ko, na si Meiko po ay sobrang stressed. Stressed. Nakakaawa actually. Meiko is my friend too. Alam niyo yan, mga kahombre ko. So naaawa ako, no? And nakausap ko din siya nitong nakaraan. And I feel sad dahil syempre may mali nga din siya kasi dapat umpisa pa lang kinat na, pero syempre may sarili-sarili po yung mga motibo kung ba't niya pa rin tinuloy, no? Syempre personal niya na yan. Naawa lang ako kasi ngayon ko lang to nabasa itong status niya na to. And man, halata, mga kahombre ko, na mabigat ang kanyang pinagdadaanan. I feel sad for Meiko at the end of the day. Alam niyo, lalo na yung last part na sinabi niya na hindi lang ako masisiraan ng ulo, lahat tayo. So it means na handa na siya na i-give up lahat, no, para lang makagante, makabawi. Diba, ako lang yung kilala nyo. Porkit ako yung na-post. Lahat ako na. Tangin na pati sa kasal ako. Huy, Hoy ka rin, kilabutan ka. Hoy, bobo! Yung mga nagsasabi sa akin na bakit tong kabit na to yung tinitira ko ngayon at hindi yung asawa ko, please pakinood lahat ng mga naunang contents ko. Ang una kong binira, yung asawa ko, dahil unang-una sa lahat, siya talaga ang numero unong may kasalanan dito. At alam ko yon. Hindi pa naman ako tapos maningil eh. Antayin nyo. Pero ikaw, yes, nakabit ka. Hindi mo pwedeng gamitin yung trabaho mo para makaalis ka sa kasalanan mo. Dahil alam mo yan sa sarili mo na hindi kayo hanggang trabaho lang ni Patrick. Alam mo yan, minahal mo yung asawa ko. Tama? Tama naman na hindi niya pwedeng gamitin ang kanyang trabaho para sa sitwasyon na ito. Kasi illegal yung trabaho ni Bean. Illegal po, mga kahombre ko, ang walk or GRO o pag-prostitute. Mali yun. Hindi po possible yun, mga kahombre ko. So yon, mga kahombre ko, finally, kumita na po kami ng aking team. At syempre, ito po ang ating editor, si Mingad.
Kumita na po tayo sa YouTube. Maraming salamat sa inyo mga kahombre ko. Sa inyong walang sawang panunood sa amin at sa editing namin. Maraming salamat. One love, good fucking vibes. Thank you, Meme God. Maraming salamat sa pagtatangkilik nyo sa amin. Hindi scripted to. Maraming salamat, literal. Thank you. One love, good fucking vibes. Parang nothing to, wala. Kumbaga nag-home wreck lang siya. Yun po ang labas nitong bean sa batas natin dito sa Pilipinas. So, ang mali ni Patrick dito, lahat. Pero yung pinakamali ni Patrick dito, bakit ka na in love sa Walker? Tama? Kasi binabayaran mo na nga na in love ka pa. Tanga ka ba? Kung hindi mo mahal na si Meiko, wala ka ng pakialam sa pamilya mo, wala ka ng pakialam sa mga anak mo, dapat nakipag-usap ka na lang. Ilang beses ko ito sinasabi. Wala nang wordplay. Ang baboy mo, gago! Dapat nakipag-usap ka, Meiko, my love. Ayaw ko na pala sa'yo. Pwede ba maghiwalay na tayo? Magkaroon tayo ng kasulatan na wala na tayong pakialamanan. Pwede ka na magpartner ako, magpartner na ako ng iba. Alam mo yon. Tapos, yung mga anak ko, asikasuin ko na lang. Kanya-kanyang buhay na tayo. Mas okay yun, mga kahombre ko, di ba? Kesa ganito. Why do this when you can do something else? Ba't mo pa hinanap tong ganitong problema? Pwede ka namang gumawa ng mas maayos na daan sa sarili mo. Siya din na may gusto nito, mga kahombre ko. Maybe, kasama na to sa adrenaline na hinahanap ng kanyang katawan, no? Kasi sometimes, yung mga bawal, yun yung masasarap. Nagkaroon kayo ng relasyon outside of your work. So please, wag mong gawing excuse yan. Oo, mali ng bugok kong asawa. Siya talaga ang numero 1 nagkamali dito, pero mali ka rin. Huwag mo sa akin sabihin hindi, dahil sa bibig mo mismo lumabas, di ba? Nasabi mo pa kay Patrick, dapat hindi na lang kita sinauli dyan sa asawa mo kung alam ko lang na magkakaganyan kayo ulit. Dapat ka di mo na lang sinauli. At yung iyo na, bagay naman kayo. At saka Patrick, could you imagine? May anak din itong Bean. Could you imagine? Gaano magiging mahirap ang iyong sitwasyon? Hindi ka na pwedeng magpahaya-haya niyan. Kasi may mga anak ka, may mga anak din yung Bean. So, dapat doble ang magiging kayod mo. Hindi ka pwedeng maging patamad-tamad tulad kay Meiko. No? Na ikaw inaasikaso, wala nang ganun. Dapat nag-isip-isip ka man lang bago ka gumalaw. Napakarami mong panahon para i-message ako at humingi sa akin ng paumanhin dahil sinira mo yung pamilya ko. Sinira nyo ni Patrick. Sinaktan nyo ako at sinaktan nyo yung mga anak ko. Diba? Sobrang dami mong time nakausapin ako Pero anong ginawa mo? Nag-live ka. Nagpapapansin ka. Kumukuha ka ng simpatya. Or I don't know whatever purpose ang meron ka kaya ginagawa mo yan imbis na lumapit ka sa akin. Alam mong sinusuyo na ako ni Patrick, bumabalik na sa akin ng February. Pero dire-diretso kayo, di ba? Kaya nga kayo naputol kasi hindi na ako ulit nakaalis. Kaya wala kayong chance sumalis Ang huling alis ko, Taiwan. Kaya nga nakaisa pa kayo kasi wala ako dito sa Pilipinas. Mo sinasagat yung pasensya kong kabit-kat. This battle is very personal for me because I am fighting for my rights as the legal wife and also for you hurting my kids. Kaya sa mga nagsasabi sa akin na bakit ang pinuputukan ko ngayon is yung kabit, dapat lang. Dapat lang. Dalawa kayo ni Patrick. Bakit hindi ko dinadama yung ibang mga babae na naibuk ni Patrick? Kasi yun ang literal na trabaho lang. Pero ikaw, nagkaroon kayo ng relasyon. Ha? Kaya tumigil ka, huwag ka mag-act innocent. Ikaw, alam mo. Kilala mo ko. Kilala mo yung mga anak ko. Kaya tumigil ka. O patitigilin kita. So makikita po natin dito mga kahombre ko na actually may pagpapatawad na nangyari kay Meiko sa iba na ginamit-gamit lang, binayaran lang ni Patrick. Pero ang hindi niya talaga matanggap dito sa makikita natin is yung pagsisinungaling at pag-aangas-angas pa nung Bean na binayaran na nga lang, which is Walker nga, tapos ginento siya sa live. So
Parang pambabastos siya talaga. Samantala, kung nakipag-usap na lang siya ng tama kay Meiko, for sure, as per Meiko, di ba, mapapatawad naman siya. Kasi trabaho yun eh. Kung baga trabaho nila kahit illegal, wala tayong magagawa doon. Tama naman si Meiko. Nagpabayad siya, tapos na ang story. Wala na siyang pakialam sa backstory nung Patrick. Di ba? Ganun lang naman yon mga kahombre ko. Is it too late now to say I'm sorry? Because I said something stupid and I look funny. Hindi ko alam yung lyrics nun, men eh. Ang mga kaibigan ni na Meiko na sina Forda, Jen, Brute at Daniel ay nagawang i-comfort si Meiko dahil sa mga pinagdaraanan nito. Ang mga kaibigan ni Meiko ay nagagawang gatungan ng issue sa pamamagitan ng pagsang-ayon kay Meiko sa mga sinasabi nitong nagawa ni Patrick at pagpaparinig din nila dito. Dahil dito, nagalit po ang pinakapogi sa balat ng Pilipinas, okay? Hoy! At nagawang mag-live at nakainom pa ito halatang halata sa kanyang galit at bad trip, mga kahombre ko. Tapos na ako magpakaaso. Never again. Ang tinitira ko dito, mga putang inang so-called kaibigan. Putang ina ninyo. Suntukan! Promise yan. Mas sinasabi yung social media. Mukhang naging aso lang daw pala ang ating kaibigan na si Patrick, mga kahombre ko, kay Meiko siguro, no, nasunod-sunuran. Malamang magiging ganyan ka, magiging aso ka, batugan ka eh. Alam nga naman ikaw ang sundan ni Meiko, di wala kayong nalamon. Malamang magiging sunod-sunuran kang parang aso. Ngayon, kung gusto mo pala na maging tunay kang padre di pamilya at para kang hari, yung totoong sitwasyon, yung totoong posisyon ng lalaki sa pamilya, kung gusto mo yon, abay, magbanat-banat ka ng buto. Kung hindi nagwo-work sa social media, abay, umanap ka ng trabaho sa labas. Life is beautiful. Ang daming nakaabang sa'yo na mga goodness, makakahanap at makakahanap ka ng future kung hahanapin mo. Simple as that. Kung hindi mo hahanapin at ikaw nakaganto lang, relaxing lang everyday, talagang ganyan. Magiging aso ka. Tapos, may gana ka pang magreklamo? Pasalamat ka nga, binibigay na sa'yo lahat, pinapalamon ka na libre, wala kang responsibilidad. Putya, napakasarap naman ang buhay mong tao ka, no? Nagreklamo ka pa. Mga kaibigan ng asawa ko, sabihin nyo sa akin ang harapan ko yan. Tingnan natin kung kaya nyo. Nasasabi niyo yan kasi, tangin na, social media to, hindi naman pumapasok yung kamao sa screen eh. Suntukan! Galit na galit po to. Kasi parang feeling niya, ginagatungan ng mga kaibigan ni Meiko ang kanyang asawa. At dahil hindi daw tumatagos yung kamao sa screen. Suntukan! Sinasabi lang daw nila kasi nasa SOCMED sila. Well, wala naman choice, Patrick eh. Wala na eh. Yan na lang ang pwedeng iganti sa'yo. Kasi, Putang ina mo! mamaya, makahanap ka pa ng future sa social media. Mas maganda, durugin ka na, sunugin ka na sa social media para kahit naghiwalay kayo ni Meiko, wala talaga. At matututo ka in life, lalabas ka sa social media at ikaw ay maghahanap ng maayos at marangal na trabaho. Mas okay yun. No? Kasi kahit naman anong mangyari, Patrick, wala ka rin naman choice. Kasi siguradong kakasuhan ka ni Meiko. So, definitely, kailangan mo ng pera. Kailangan mo ng pantustos sa habang buhay ng iyong mga anak hanggang sa matapos ang kanilang pag-aaral. Hindi naman natatapos ang pagiging tatay mo sa isang buwan na trabaho mo lang. This is forever. So, good luck, Patrick. Kailangan mong hanapin ang future mo sa labas. Sinusunog ka lang nila para wala ka na mabalikan sa SOCMED. Naintindihan mo ba? That's the mentality of these people. Gets? At dito, mga kahombre ko, merong crazy thing na sinabi si Patrick. Isa kumapit sa patalim, yung isa na mamlastik, yung isa ginagago yung partner ng harapan. Saan yun? Oh my God! Yung sinabi mo? Yung isa gaslighter, isa narcissist, manipulator. Putang ina nyo. Mga putang ina nyo kayo. Tinitira ko dito mga kaibigan niya, mga abno. Lahat naman sila siguro may mga nagagawang mali dahil as per Patrick, magkakasama daw sila sa tuwing umaalis sila. So, marami siyang alam. Now, Patrick, this is super foul. Ang sikreto ng mga magkakaibigan ay sikreto ng magkakaibigan. Huwag kang ganon. Snitching na yan tawag dyan. Pangit yan. Okay? Hindi talaga magandang kaibigan si Patrick. Hindi na nga maayos na influencer, hindi maayos na asawa, hindi pa maayos na kaibigan.
Paano yan, mga kahombre ko? Paano nyo naman yan susuportahan pa kahit pa dumating ang panahon na matapos ng lahat na ito? No? Paano ka rin magkakaroon ng kaibigan kung ganyan ang pakita mong pagkakaibigan sa iyong mga naging ex na tropa? Delikado yan, nako. Okay. I'm okay. Ang kakapal ng mukha ng mga yan. Ang kakapal ng mukha mag-live. Tapos natatawa-tawa pa sila. As if wala silang tinarantadong tao. Ang kakapal. Kasama ko yung friends ko ngayon. I'm fine. I'm fine. The response lang ng katawan ko to. Response. I couldn't stop it. Grabe mga kahombre ko, dito makikita po natin na ang state ni Meiko ay napakapangit mga kahombre ko. Tingnan nyo yung itsura niya sa daily niya na itsura, sobrang layo. At sobrang namayat po ang ating kaibigan na si Meiko, halatang sobrang lala na po ng depression ng tao na ito. I'm sorry Meiko, pero sa tingin ko, magpa-psychiatrist ka rin muna sa tansya ko because you'll need this. Kasi masyado na mabigat yung dinadala mo. Alam ko na kailangan mo lumaban para sa mga anak mo kasi wala namang mag-aasikaso, pero kailangan mo ring ayusin yung sarili mo kasi hindi ka makakaabante sa life mo kung ganito pa rin yung pag-iisip mo. Masyado ka nang na-damage sa puso't isipan. So you need professional help too. Seryoso yan mga kahombre ko. Please encourage natin siya kahit sa comment section niya na magpa-check siya para at least maging okay at mas maging sustainable yung kanyang nafe-feel. At ngayon lang mga kahombre ko, lumabas ang pinakamalala sa lahat, mga kahombre ko. Eto na ata talaga yon. Yung tipong pampugot ng ulo sa tao na ito. Ipinost ngayon ni Patrick sa kanyang Facebook. Ginawa niyang profile picture. Ang picture nila ni Bean. The experience is unique! At dito, ikinaption niya, surprise. Hoy! Grabe to, mga kahombre ko. Napakatindi po nito. At kung walk-walk lang to, sa totoo lang, Bean, sabi mo, walk-walk lang, di ba? Time lang. Ano to, di ba? Nakatapi ka. May nangyari sa inyo dito, for sure. 100%. Nasa motel kayo. Sinungaling ka talaga. Ang dugyot ng motel. Wala naman akong mansyon. Wala naman akong malaking bahay. Ito po, tig 350 pesos. Isipin nyo, ako, ibang tao ako, and napapaisip ako na grabe, ano ba to? Imagine niyo si Meiko, mga kahombre ko. Imagine niyo yung mga anak nila. Sino yung kasama ni Daddy? Huwag niyong gagawin to, man. This is too much. Kung walk lang talaga to, kung binayaran niya, hindi na siya para magpicture. So talagang na-in love itong baliw na ito sa walker. Hindi naman ako kinikilig kahit konti. Mirror shots now, mugshot later. Cheaters are really proud of themselves these days. The audacity, the court is waving. Nakalimutan mo, Patrick, na kayo ay kasal. Diyos mio naman. Delikado tong ginawa. No. Kayo magpatunay. Kung ito ay pagganti kay Meiko, then hindi to okay. Patrick, it's not gonna work. Because pagbabayaran mo to ng malala. Magkano yung binabayad sa'yo? Ikaw na mismo naglabas ng pruweba. Why me? Patay ka. Yan na yung makakapagpa-condemn sa'yo sa court. Ako naniniwala ako na tama yung ginagawa ko. Very good! Very good. I like your mentality. I like your style, man. At syempre, sumagot naman si Meiko. 200k per night villa, mandatory mirror selfie. Gandang i-content nito, Boss MG. At lesson din sa ibang mga kahombre dyan. Ayan ang sabi ng kahombre natin. Isipin mo, Boss MG, nag-live and all si Meiko sa pangangabit ni Sigbin. All throughout the social media. Nakapost lahat if magfa-file ng annulment si Meiko. Mahihirapan siya mapapa-void yung kasal dahil bukod sa Philippines protect the sanctity of marriage, wala sigurong matinong judge o attorney ang pipirma para ma-void ang kasal dahil nationwide alam ang nangyari. Kung magreklamo si Sigbin pabalik, matik tanggal lisensya ng mga yon. On the other hand, nag-post ng ganyan si Sigbin. Very grounds para ma-prove ang annulment. Tama naman. Ang lupit ng kabobohan. Kung inantay na lang sana niya either way, annulment or divorce, may makukuha siya kay Meiko. Nagpo-post pa si Meiko ng newly owned property sa matik conjugal yon. Kaso ngayon, mukhang walang makukuha si Sigbin. Tanga talaga.
Ayun. Mga kahombre ko, ano ba ang lesson dito? Para sa'yo, para sa mga tao na tulad ni Meiko, early warnings, X na agad. Huwag nyo nang ituloy pag nakita nyo nang wala na talagang kakwenta-kwenta tong tao na ito. Pag nakita nyo walang kwenta yung mga kinakasama o kakasamahin nyo habang buhay, regalo pa lang sa kasal hindi na makapag-provide. Huwag na yan. Lipat na lang. Kalimutan nyo na yan mga kahombre ko. Walang kwentang tao yan kung ganun. At kung ang iisipin nyo naman hindi kasi may anak na kami. No. Kasi ang anak, kaya mo yan mag-isa. Kaya mo yan somewhere down the line. Kayang-kaya mo yan. Okay? Kaso yung makita ng mga anak nyo, itong mga gantong sitwasyon, nag-away kayo, nagmumurahan kayo mag-asawa, hindi okay yun. Hindi magiging okay habang buhay. Mas okay na hanapin nila ang ama nila pag 18 na sila kesa naman ganto everyday, daily ang sitwasyon. Nasaan si Papa? Nasaan si Papa? Ba't wala siya dito? Madalas siya wala. As you can see, KTV bar, nagiinom, dumadali ng iba, late night. So, lagi siyang wala, mga kahombre ko. Anong pakialam mo? So, even for you, Meiko, paano mo na pinapayagan na umalis, di ba, ng madaling araw, ng gabi? Paano yun? Beb, pag sinagot ko ba to, sasagutin mo na rin yung tanong ko. Wala ka nang sigurong time i-check to dahil sa iyong pagka-busy, di ba? Para rin sa mga babae dyan, pagka mga ganon, no, makikita nyo na walang kakwenta-kwentang asawa, walang kakwenta-kwentang ama, walang ginagawa kundi mag-waste ng time, putay na, tadyakan nyo na, wala na, out, finish. At para naman sa mga lalaki na nakakaisip, maging tulad nitong si Patrick, Putang ina nyo. guys, think twice, think thrice, kasi masisira talaga ang buhay nyo. At ito yan, unfortunately, hindi lang buhay mo, pati yung buhay ng binuo mong pamilya. Depending kung ilan yung bata na pinag-uusapan natin dito. Pero maawa ka naman sa sarili mo at syempre sa binuo mong pamilya. Nakakaawa because they will be crying forever dahil sa ginawa mong ito. At kahit mamatay ka na, madadala nila yan sa next generation. Niloko ng tatay ko ang aking ina. Forever. Tsamba na lang kung makakabawi ka. Kasi ang pagbawi sa sitwasyon na ito napakahirap mga kahombre ko. If not, impossible. Peace, tang ina. One love. Good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.